po ngayong isi-share sa inyo sa umaga pong ito ay yung topic about why faith is important. Bakit nga ba napakahalaga o mahalaga ang pananampalataya o pananalig? In spiritual aspect, in our life, ang isa sa napakahalaga po sa buhay spiritual natin ay yung tinatawag na faith o pananampalataya. Kaya napakahalaga po mga kapatid na ito po ay maalagaan po natin. Tayo po ang merong malaking responsibility, hindi po ang Diyos. Tayo po. Kung paano po natin itong i-maintain, kung paano po natin itong palulusugin, papalaguin, patatatagin sa ating buhay. Yung pong tinatawag na ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Bakit nga ba mahalaga ang pananampalataya? Tignan niyo po, sabi po ng Bible, in the book of Hebrew chapter 11 verse 6. Hebrew chapter 11 verse 6, New International Version. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So makikita po natin na sinabi po ng Hebrew chapter 11 verse 6, hindi kalulugdan ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi kalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Once tayo po ay kinalugdan ng Diyos, alam niyo po ba yung salitang kinalugdan? Natutuwa. Natutuwa ang Diyos sa bawat isang tao na talagang nagkaroon ng tunay na pananalig sa Kanya. At kapag ang Diyos ang natuwa, ibang klase pong matuwa ang Diyos sa bawat isang taong Kanyang kinalulugdan nang dahil nagkaroon tayo ng tamang pananampalataya. Sapagkat marami pong maling pananampalataya. Hindi po lahat ng magagaling at mahuhusay na nangangaral na napapakinggan po natin sa maraming social media platform ay makakakuha tayo ng tamang pananampalataya. Dapat alam po natin yon kung mali o tama ang kanyang itinuturo. Kasi po dapat aware tayo. Kasi pag mali po yung itinuturo na salita ng Diyos ng isang mangangaral, hindi tayo magkakaroon ng right belief or right faith. Napakahalaga po ng tinatawag na tamang pananampalataya sapagkat yan nga pong sinasabi ng Lord. And without faith, it is impossible to please God. Kaya napakahalaga po na magkaroon ang bawat isa po sa atin ng tamang pananampalataya. At ang bawat isang humahanap sa Kanya, sabi po ng Bible, ay Kanya pong gagantimpalaan. Sino po yung gagantimpalaan ng Diyos? Yung bawat isang humahanap sa Kanya. Kaya po ang isang taong nakasumpong, natagpuan ang Panginoon sapagkat nag-e-effort siya. Talagang may ginagawa siyang effort, time, para patuloy na hanapin ang Panginoon. Meron pong nakaabang, meron po tayong po pwedeng maranasan, matanggap na biyaya sapagkat ang Diyos po ang may sabi. May rewards. Sabi po dyan, rewards with S. Ibig sabihin, hindi reward. Rewards. Marami. Maraming gantimpala ang nakaabang na po pwedeng ibuhos ng Diyos sa bawat isang nakasumpong ng tamang pananampalataya at patuloy na hinahanap, sinisikin ang Panginoon. Kaya napakahalaga po na lagi po nating inuunang hanapin. Napakahalaga po na lagi natin talagang priority na ang ating pong pananampalataya ay talagang masumpungan natin, makita natin
mula po sa ating Panginoon Diyos. Number 1 point. Without faith, there is no salvation. Hindi niyo po mga kapatid. Pinagtatalon-talunan, pinagdidebatehan ng napakarami mga theologian, Bible scholar, mula noon until now, ang patungkol sa kaligtasan. Sino daw ba ang maliligtas? Sino daw ba ang mapapahamak? Sino ba ang tunay na makapagliligtas? Sino ba ang tama talagang makapagdadala ng kaligtasan? Pinagtatalon-talunan ng napakaraming magagaling, mahuhusay, matatalino na mga nagbabasa, nag-aaral ng Bible. At ang pinaka-major doctrine na pinagtatalunan about salvation. Pero alam niyo ba mga kapatid, without faith, there is no salvation. Kahit nasa pinakamaganda kang relihiyon, pinakamayamang relihiyon, pinakamagandang templong relihiyon, samahan, sekta. Pero, kung walang tamang pananampalataya yung relihiyong iyon, hindi po magkakaroon ng kaligtasan ng lahat ng mga miyembro na nandoon sa relihiyong iyon. Because without faith, there is no salvation. Kaya napakahalaga po sa isang denomination, sa isang samahan, dapat tama po yung doctrine about salvation. Tingnan niyo po ang sabi po ng Bible sa John chapter 3, verse 16 to 21. Ito po ay mismong ang ating Panginoong Jesus ang may sabi. Sabi po ni Jesus, ng salita ng Diyos, sinulat ng mga apostol, sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mansinin niyo po, ang magkakaroon po ng buhay na walang hanggan, ang tao po hindi mapapahamak once na siya po ay manampalataya. Kanino po? Sa bugtong na anak ng Diyos. Sino po yung bugtong na anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Kaya makikita po natin, narito po yung tunay na sagot na hinahanap ng tao, pinagtatalunan ng mga magagaling, mga Bible scholar, kung sino po ang tama at mali, kung sino po ang maliligtas. Ang sagot po ay narito po sa John chapter 3 verse 16. Inirigalo ng Diyos, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang mananampalataya, ang sinumang sasampalataya ay hindi na mapapahamak sa impyerno, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nandun po yung sagot sa ating number 1 point. Without faith, there is no salvation. Sabi po sa verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. And then verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Marami pong relihiyon, in different sect, denomination, religions sa ating bansa. Hindi po sinasampalatayanan, hindi po kinikilala ang ating Panginoong Jesus. Marami pong relihiyong ganyan na hindi nga po kinikilala ang Diyos. Pero sabi po dito, makikita po din sa verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito ang sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa rin ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama kanilang mga gawa. Kaya po yung mga tao nagpapatuloy sa kasalanan, ayaw po sa liwanag sapagkat mahahayag yung kanilang masamang gawa. Pero yung mga taong gusto na talagang lumakad ng matuwid,
taong seryoso po talagang mananampalataya, magsisisi, tatalikod sa kasalanan at patuloy pong susunod sa Panginoon sapagkat handa na siyang mahayag yung kanyang ginagawang kasamaan at gusto na po itong talikuran at magbalik loob sa Panginoon. Pero yung mga tao na ayaw pang talikuran yung kanilang kasalanan, hindi po yan susunod sa Panginoon sapagkat mahayag yung kanilang ginagawang masama. Kaya sabi po ng verse 20, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Kaya makikita po natin mga kapatid, ng tunay pong sagot sa kaligtasan kapag ang tao ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At handa na po talaga siyang sumuko, sumurrender, tumalikod sa mundo at sanlibutan sa mga gawang masama at handa na po talagang magbalik loob sa Panginoon. Yan po ang tunay na makapagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa po sa atin. Ang pananampalataya, hindi sa relihiyon, hindi sa tao, kundi sa bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ito po ang dapat nating isinishare, ikinukwento. Kapag meron tayong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, ito dapat po yung ating ikinukwento para malaman nila ang katotohanan, para magkaroon sila ng kaligtasan. At mas maganda kapag na-share natin tumanggap, atin pong ayain sa lugar na ito para lalo talagang maunawaan niya ang mga bagay na hindi pa niya nalalaman sapagkat sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos, dito po sa lalalim, dito po sa lalago, dito po patuloy siyang mapapalapit sa Panginoon. Ang pakikinig po ng salita ng Diyos ay napakalaki po ang impact sa buhay ng bawat isang tao. Paano tayo naligtas? Ang tanong. Paano tayo naligtas? Marami pong mga tao na may relihiyon ang sinasabi, sila ay maliligtas dahil sila ay membro ng isang relihiyon. Sila ay maliligtas dahil sa kanilang ginagawa. Ganun po ang mga sariling pananaw, paniniwala, sapagkat ito ang itinuro sa kanila. Sila ay maliligtas sapagkat sila ay nasa isang tamang samahan o sekta. Sila ay nasa loob ng kawan, kaya sila maliligtas. Yun pong itinuro kasi. Pero alam niyo po ba, ang tunay pong sagot sa tanong na paano tayo naligtas? In the book of Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, NIV version, for it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Tignan niyo po mga kapatid. Yung bang kaligtasan pinaghihirapan? Di po pinaghihirapan ang kaligtasan. Sabi nga po ng Bible, it is the gift of God. Regalo. Regalo ng Diyos. At kaya tayo naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa biyaya. Through faith. Dahil sa biyaya, niregaluhan tayo ng Diyos Ama ng kanyang bugtong na anak. Isinugo niya. Hinayaan niyang mamatay sa krus. Regalo niya yon. At ang gagawin na lang po natin mga kapatid, sasampalatayanan, tatanggapin si Jesus bilang personal Lord and Savior ng ating buhay. Yun po ang gagawin natin mga kapatid. With humility, with seriousness. Tatanggapin natin si Jesus. Kasunod nun, tatalikuran natin yung ating mga kasalanan. Genuine repentance. At ating pong tatanggapin bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas, si Jesus sa ating buhay. Mananalig tayo.
Kaya sabi po dyan, it is the gift of God, not by works. Hindi dahil sa ating mga gawa, kaya tayo maliligtas. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Hindi dahil sa gumagawa ka ng mabuti, kaya ka maliligtas. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil bunga yon ng ating tamang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas at magmalaki sa Diyos. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, kaya tayo sumusunod sa Diyos dahil yun na po ang manifestation ng ating tinanggap na right faith mula sa ating Panginoon Diyos through our Lord Jesus Christ. Kaya nababago na yung buhay natin. Hindi na tayo nagmamalaki, nagmamayabang sa Diyos sapagkat alam nating by grace. Dahil sa kagandahang loob lang ng Diyos, kaya tayo nararanasan natin ng biyaya mula sa ating Panginoon. And then second point, without faith, there is no justification. Kung wala po tayong pananampalataya, hindi po natin mararanasan ang pagpapawalang sala. Tayo po lahat ay makasalanan. Tayo po lahat ay bilanggo sa kasalanan na gawa po ni Satanas. Kaya ang tao po ay makakalaya lang sa pagkabilanggo sa kasalanan. Pawawalang sala lang siya. Mararanasan niya ang tunay na justification sa pamamagitan kapag nagsimula ang tamang pananampalataya sa kanyang buhay. Habang ang tao po ay walang tamang pananampalataya, kahit ano ang gawin niya sa kanyang buhay, hindi niya mararanasan na yung kanyang pagkabilanggo, hindi niya mararanasan yung pagpapawalang sala sa kanyang karumihan sa harapan ng Diyos. Sapagat ang tunay pong makasusumpong ng totally justification sa harapan ng Diyos ay ang mga taong nagpasimula na nagkaroon ng tamang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung ano-ano po ang ginagawa ng maraming tao para lang po maranasan na ipawalang sala, malinis sila na kanilang mga nagawang kasalanan. Tingnan niyo po pagmahal na araw, lalo po doon sa bayan po ng aking mga biyanan. Kapag po mahal na araw, ang kanila pong debosyon, sila po ay maghuhubad, magtatakip ng ulo, magpapasa ng krus, nakatapak, lalakad sa araw, sa init ng araw, sa kalsada, nagpapalo po ng bulyos, pasan-pasan po yung krus. Bakit po nila ginagawa yon? Kasi yun ang alam nila na para yung kanilang mga kasalanan mapatawad. But I sad to say, wala po tayong mababasa sa Bible from Genesis to Revelation. 5 beses ko na pong tinatapos ang Bible. Wala akong nabasa na para tayo mapawalang sala, kailangan natin magpasan muli ng krus at magpalo ng bulyos, lumakad na nakatapak para malinis tayo. Wala po. At meron pa po na talagang literal na nagpapapako sa krus. Yung po kasi yung mga panata nila. Yung po kasi yung mga debosyon nila. Napakatindi po nung kanila talagang ginagawang sakripisyo. Kaya lang po nakalulungkot, hindi po yun ang tunay na solusyon at sagot para yung mga kasalanan natin ay malinis. Noong ako po ay bata pa, narinig ko po sa mga kwentuhan ng mga tandaan. Sabi po nung lalaki, sabi nung asawa, o bakit nakabihis ka ngayon? Saan ka pupunta? Magsisimba ako. Bakit magsisimba ka? Birthday ko ngayon eh. Para naman magbawas ng kasalanan. Sabihin ng asawa, hindi ka na
po pwede rin, baka masunog ka sa loob ng simbahan. Naririnig ko lang po nung araw yon. Yung kaya siya magsisimba kasi alam niya na marami na siyang kasalanan. At kapag siya nagsimba, parang nagbabawas siya, naguhugas siya. Ganun po yung mentalidad ng maraming tao. Pero tayo po mga kapatid, hindi tayo pumupunta ng church para magsimba. Ano po bakit? Tayo pupunta po ng church para sumamba. Malaki po ang difference nun. Iba po yung simba, iba yung samba. Kaya tayo nagpupunta, nag-e-effort, nagbibihis once a week kasi gusto nating ibalik sa Diyos yung pasasalamat na mula Monday hanggang Saturday, naranasan natin yung guidance, yung protection, yung favor, yung provision ng Diyos. Hindi tayo nagkasakit, iningatan tayo. Walang nangyaring masama sa atin. Kaya lalo tayong excited, nagagayak, at sasamba. Bakit? Para ibalik ang papuri, pasasalamat sa Diyos na napakabuti na ipinaparanas sa ating lahat. Hindi tayo para patawari, maglinis, kundi magbalik ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Ang tunay po na pagpapawalang sala ay mararanasan po ng bawat isa po sa atin sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. Tanong, paano pawawalang sala ng Diyos ang mga tao? Paano nga ba pawawalang sala ng Diyos ang mga tao? Ito po ang tanong na kailangan po natin malaman ang sagot. Puntahan po natin ang Bible. Sabi po ng Roma chapter 3, verse 22, sabi po ng Biblia, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. Napakalinaw po ang sinasabi ng Biblia ng salita ng Diyos. Mararanasan po ng tao na siya po ay mapapawalang sala, makakalaya sa lusak ng kasalanan. Once siya po ay tunay na sumampalataya, tumanggap, at nanalig sa Panginoon at nagpasimulang tumalikod sa kasalanan. Automatic po yun. Sabi po ng Roma chapter 3 verse 22, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo. Hindi po yung pagpapapako sa krus. Hindi po yung pagpasa ng krus pag mahal na araw. Hindi po yung paglakad ng paluhod mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Hindi po yun ang tamang maranasan natin ang pagpapawalang sala ng Diyos. Kundi yung magsimula ang tao na tunay na manalig, manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hudyo man o Hentil. Tayo po kabilang sa Hentil. Ang Hudyo po kasi ang mga Israelita. Sila ang Hudyo. Tayo kabilang sa mga Hentil. Pero dahil sa ating pananalig, pananampalataya, dahil sa mabuting balita na ating napakinggan at pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap sa ating Panginoong Kristo, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, tayo ay naging Hudyo, naging bayan ng Diyos sa ating kapanahunan. Kaya napaka-powerful ang pagtanggap, pagsampalataya, pananalig, pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Eh mga kapatid, kung bakit tayo lahat ngayon narito, yan ay dulot at bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil hindi tayo pupunta sa lugar na ito, hindi tayo gagayak,
Di tayo mag-e-effort kung wala tayong pananampalataya. Dahil meron tayong pananampalatayang tinanggap na bago mula sa atin Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, kaya nagagawa natin to. Kasi kung tayo walang pananampalataya, baka po ngayon nandun po tayo sa mga sabungan. Baka po ngayon nandun po tayo sa kasino. Baka po ngayon nandun po tayo sa inuman. Maaring ikaw at ako ang tanggero. Dahil wala tayong pananampalataya. O maaring nandun ka sa isang kanto. Ikaw ang nakabangka. Ikaw ang chairman ng Marites. Pero dahil meron na tayong bagong pananampalataya, kaya bago na nga ngayon ang ating desire, ang ating mga ginagawang effort. Lahat ito ay kumukonekta sa nais at kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nakita po natin, ang tunay pong pananampalataya ay nagbubunga po ng pagpapawalang sala ng Panginoon. At ang tunay pong pawawalang sala ay ang mga nakikinig at tumatalima sa kautusan. Ulitin ko po, ang tunay pong pawawalang sala at makakalaya ay ang mga nakikinig at tumatalima sa kautusan. Ano po ang sabi ng aklat ng Roma chapter 2 verse 13? Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pawawalang sala ng Diyos. O ito po'y pakikinggan lang natin. Pakikinggan lang. Paulit-ulit. Pero wala po tayong gagawing pagtalima, pagsunod o ipamumuhay natin yung salita ng Panginoon. Useless. Kailangan po, matapos mapakinggan, ito po'y tinatalima natin, sinusunod natin, ipinamumuhay natin. Pagka nagkaganon po mga kapatid, tayo po ang tunay na pawawalang sala ng ating Panginoon through our faith at sa ating pagsunod. And then third point, without faith, you will be thirsty. Kung walang pananampalataya ang isang tao, siya'y patuloy na mauuhaw. Hindi po ito kauuhawang literal sa tubig, sa soft drink, sa juice. Yung tinatawag po diyang pagkauhaw, spiritual. Bakit maraming tao, may pera, nakapag-aral, may bahay, pero bakit uhaw sa kagalakan? Uhaw sa kapayapaan? Parang kulang, marami siyang hinahanap. Kasi nga po ang kulang po sa isang taong maraming bagay na nasa kanya mula sa mundo, pero kaya sa may hinahanap pa, may kulang pa, hindi siya satisfied. Kasi nga po, ang kulang, wala siyang tamang pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Yun po ang kulang. Kaya mapakahalaga po sa tao na para matugunan po yung pagkauhaw niya sa tunay na contentment, peace of mind, joy, magkaroon siya ng tamang relasyon, pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tingnan niyo po, may mga taong salat sa maraming bagay. May mga taong ang daming problema, sunod-sunod, patong-patong. Pero makikita niyo po sa kanya, kahit ang dami niyang problema, ang daming wala sa kanyang buhay, pero dahil meron siyang tamang pananampalataya, meron siyang tamang relasyon sa Diyos, siya ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Pero yung kaloob-looban ng kanyang puso, ng kanyang isip, ng kanyang damdamin, may kakontentuhan, may kagalakan, may kapayapaan, nakakatulog ng mahimbing, walang bigat sa damdamin, payapa, laging may ngiti, laging nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi meron po siyang tamang pananampalataya, meron siyang tamang relasyon sa Panginoon at alam niyang gamitin yung buhay niya o anumang meron siya sa dapat paggamitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil meron siyang tinatawag na right faith, right relationship. Kaya napakalaking bagay po mga kapatid.
sa buhay ng isang tao na napapalago, napapalalim natin, napapalusog natin, napapatatagpo natin yung ating tamang pananampalataya. Huwag po nating hahayaan na mag-downfall. Huwag po nating hahayaan na bumagsak, manlupaypay yung tamang pananampalataya na tinanggap po natin mula sa Panginoon. Kasi po, ang dulot po ng tamang pananampalataya o right relationship, full of joy, full of peace, full of contentment. Pag bumabagsak po ang ating pananampalataya, kahit meron po tayong pananampalataya, ito po'y bumabagsak, hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na meron tayo. Hindi mo makikita yung mga bagay na meron tayo na regalo ng Diyos. Ang lagi mong makikita, yung mga bagay na wala ka. At doon malulungkot ka. Mababago yung kondisyon ng ating emosyon, isip. But the moment na nakita natin ang kabutihan ng Diyos, the moment na nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, kung ano yung meron tayo, maiiyak ka pa, maluluha ka pa, ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Even yung ating buhay, meron tayong malakas, malusog na pisikal na katawan. Kumpleto ang mga piyesa ng ating katawan, walang kulang. Yung iba bulag, naglilingkod sa Diyos. Yung iba, walang dalawang kamay, nagsiserve kay Lord ng buong kagalakan. Yung iba, walang dalawang paa, naglilingkod sa Lord ng may kagalakan. Meron pong isang pastor na walang dalawang kamay, walang dalawang paa. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero naglilingkod ng buong kagalakan sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid. Tingnan mo, figurahan mo. Kumpletong-kumpleto, di ba? Pero ang tanong, na-appreciate ba natin ang Diyos sa mga malulusog nating mata, ilong, bibig, dila, kamay, paa? Nasasabi ba natin, Lord, salamat, binigyan mo ako ng kumpletong pyesa ng aking katawang pisikal. Salamat, Lord. Nais kong gamitin to para ibalik sa iyo ang pasalamat, ang papuri. Minsan may mga bagay na meron tayo, pero pag nakita mo yung kapwa mo na meron sila, para po bang hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na meron tayo, nakakalimutan natin na pasalamatan ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang bunga ng tamang relasyon at pananampalataya, hindi ka mauuhaw sa maraming bagay sa ibabaw ng mundo. But without faith, you will be thirsty. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na meron tayong tamang pananampalataya, tamang relasyon sa Diyos para yung kauhawan hindi natin maranasan. Ano po ang sabi ng Bible? Sabi po ni Jesus. Jesus said in the book of John chapter 6, verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Sabi po ng ating Panginoon, siya po mismo may sabi, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Sino mang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Ang sino mang mananalig sa akin, hindi na mauuhaw. Hindi po yan literal. Spiritual po yan. Ang tao maraming kinagugutuman. Gutom sa maraming bagay. Uhaw sa maraming bagay. Pero sabi ni Lord,
kapag kayo ay sumampalataya sa akin, hindi na kayo mauuhaw. Ano po yung sinasabing pagkauhaw? Uhaw sa kagalakan, uhaw sa kapayapaan, uhaw sa kakontentuhan. Pero kapag naranasan natin ang tunay na pagsuko, ang tunay na relasyon, ang tunay na pananampalataya, masasatisfied tayo kung anuman ang buhay natin at sitwasyon natin, sapagkat matututo po tayong tumayo sa pananampalataya. Amen? Kung yung mga bagay na pinapangarap mo sa mundong ito sa ngayon ay wala pa, lagi mong sasabihin sa iyong buhay, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Amen. Tatayuan mo ang pananampalataya. Maniniwala ka at mananampalataya na buhay ang Diyos mong pinaglilingkuran. Kung meron ka mang mga pangarap sa buhay na gusto mong maranasan, pananampalataya pa rin po ang ating gagawin. Maniniwala ka, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. In perfect time, in perfect season, kung ano yung desire ng puso natin at tama yung ating pong plano sa buhay natin, sa bagay na pinapangarap natin, walang po pwedeng pumigil nun. Sa tamang panahon, ipagkakaloob sa atin yon ng Diyos upang lubusin yung ating kagalakan, kapayapaan, kasiyahan sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, lahat ng ating ginagawa na ito ngayon ay bunga ng ating pananampalataya. Huwag kayong papayag na isang araw bibitaw tayo, hihinto tayo dahil inudyukan ka ng kaaway ni Satanas, nahadlangan ka. Lahat ng ating ginagawa ay patuloy na pagpapalago, pagpapatibay, pagpapatatag ng ating pananalig at relasyon sa ating Panginoon. At the end of the day, yung rewardings, mararanasan natin. May experience natin, maiiyak ka, maluluha ka, sapagkat ang Diyos ang gumalaw at kumilos. Praise God. Praise Jesus. And then last point, without faith, you will not be victorious. Kung ang tao'y walang tamang pananampalataya, hindi niya mararanasan ang maging mananagumpay sa kanyang buhay. Lagi siyang magiging talunan. Lagi siyang magiging bigo sa lahat ng bagay. Lagi siyang mamimighati. Lagi siyang luluha sapagkat ang kanyang mararanasan kapag wala siyang tamang pananampalataya at relasyon sa Panginoon, lagi siyang talunan. Lagi siyang failed. But the moment we have a right faith, right relationship, you will be victorious. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At ang nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ito po yung sagot. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Hindi po natin ito pwedeng baliwalain, i-ignore. Sapagkat sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, dito po tayo magiging victorious. Dito po tayo magiging managumpay through our Lord Jesus Christ in our life. Pero kung tayo po ay babagsak, manlulupaypay, manlalamig, madadry, yung ating relasyon, yung ating pananampalataya, yun din po ang magiging bunga
sa ating buhay. Lagi tayong bigo, lagi tayong talunan, lagi tayong mamimighati, lagi tayong magiging malungkot, lagi tayong luhaan. Sapagkat dumating sa punto ng buhay mo, hinayaan mo yung pananampalatayang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi natin napagyaman, hindi natin naalagaan, hindi natin napagyaman, hindi natin napalago, hindi natin napagbunga. Kaya po ang epekto, at the end of the day, luhaan, bigo. But the moment na napagyaman natin, napalago natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating tamang relasyon, wow! Anuman ang ating tahakin sa buhay, anuman ang ating pasimulan na mga plano, dahil kasama natin ang Diyos, lahat ito ay magtatagumpay tayo. Sapagkat yun ang pangako ng Panginoon. Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Tingnan niyo po si David sa panahon ni Goliath. In the book of 1 Samuel chapter 17, verse 33 up to following verses. 40 araw na hinahamon ni Goliath na may siyam na talampakan ng taas, higante, ang mga Israelita sa panahon ni Haring Saul. 40 araw na hinahamon niya ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Sabi ni Goliath, huwag na tayong maggera, huwag na tayong maglabanan. Pumili kayo ng isang ilalaban sa akin na magiting na sundalo ninyo. Kapag ako ay tinalo ng inyong sundalo na matapang magiting, lahat ng mga Pilisteyong ito ay inyong alipin, sakop nyo kami. Pero kapag ako ay tinalo ko ang inyong pipiliing ilalaban sa akin, sabi ni Goliath, kayong lahat ay alipin namin. Ano po nangyari? Ang mga sundalo ni Haring Saul nanginginig sa takot. Dahil napakalaki, higante, siyam na talampakan, napakalaki ng katawan, mandirigma, mahusay na mandirigma si Goliath. Wala pong makalaban. Walang makalaban. Kasi po ang nakikita ni Haring Saul at ng kanyang magigiting na mga general ay yung laki ni Goliath. Narito po si David. Si David na laging sumasamba, lagi nakikipag-usap sa kanyang Diyos na si Yahweh. Si David na hamak lang ng pastol ng mga tupa ng kanyang tatay na ni Jesse. Na pastol ng kanilang mga tupa sa kaburulan. Batang-bata, binatilyo. Pinaghatid ng tinapay at keso ng kanyang tatay na si Jesse. Inutusan siya, David, dalan mo ng tinapay at keso yung iyong mga kapatid at pati na rin yung mga pinuno nila. Kanya pong dinala ang tinapay at keso. Isang pastol na hamak pero merong napakatibay na pananampalataya sa Diyos na lagi niyang sinasamba. Napaka-worshipper po ni David. Lagi niyang kinakausap through prayer. Habang nagpapastol siya, habang nanginginain ng mga tupa, maaring siya nakaupo sa isang lilim ng puno o sa isang batuhan. Doon ay kinakantahan niya lagi, wino-worship niya, sinasamba niya ang Diyos at kinakausap niya. Habang nung naghatid siya, narinig niya na nilalait ni Goliath ang bayan ng Diyos. Walang makalaban. Si David po ay nagpunta kay Haring Saul. Nagbo-volunteer. Mahal na Haring Saul. Sino ba yung Goliath na yan na hinahamak ang Diyos ng Israel? Ako po ang lalaban sa Goliath na yan
Noong una, ina-underestimate po siya ni Saul sapagkat binatilyo. Walang karanasan sa paikipagdigma, paikipaglaban. Pero sabi po ni David, yung mga alaga ko pong mga tupa, kapag ito po ay inaagaw ng mga mababangis na oso, ako po ay nakikipagbuno sa mababangis na oso. Binabali ko po ang panga ng mabagsik na oso para agawin ang aking mga alagang tupa. Ganun po katapang si David. Sanay sa paikipaglaban sa mababangis na oso o mga mababangis na hayop sa bundok. Kaya sabi po ni Saul, o sige, isuot mo yung aking mga baluti. Gamitin mo yung aking espada. Sige, labanan mo siya. Pero nung isuot na po niya yung mga baluti, yung mga sapatos, hindi po sa makalakad, sabi niya, hindi na po, mahal na hari. Pati po yung espada, yung panangga, hindi niya po ginamit. Alam niya po ginawa ni David? Kumuha lang po ng 5 bato at meron siyang tirador. At nung magkaharap na po sila ni Goliath, pinagtatawanan siya, kinukutsa sa ni Goliath na higante. Sino itong ilalaban niyo sa akin? Wala patong gatas, meron patong gatas sa labi. Ibig sabihin, batang-bata si Goliath, si David. Pero sabi ni David, sino ka na humahamak sa Diyos ng Israel at akin Diyos? Tatalunin kita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng akin Diyos. Nakita niyo po'y nagagawa ng tamang pananampalataya. Pero yung nagagawa ng walang tamang pananampalataya sa Diyos. Ang daming magigiting, ang daming mahuhusay na general, sundalo ni Haring Saul during that time, pero walang tamang pananampalataya sa Diyos. Magagaling lang sila, mahuhusay lang sila, may tapang sila, pero nung makaharap nila ang isang higante, hinahamon sila, walang gustong lumaban. Sapagkat ang nakikita nila yung laki, patatalo sila. Pero yung isang binatilyo na David, na may matinding pananalig, may matinding pananampalataya at relasyon sa Diyos, na lagi niyang sinasamba, lagi niyang inaawitan, lagi niyang kinakausap through prayer. Ang nakita niya hindi yung pagkalaki ni Goliath, kundi ang nakita niya yung kapangyarihan na gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Sa nilabanan niya si Goliath. Kaya sabi niya, tatalunin kita dahil sa lakas at kapangyarihan ng aking Diyos na pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya, matinding pananampalataya, lalakad ka sa pananalig at paniniwala sa magagawa ng Diyos. At walang po pwedeng gumapi sa iyo. Walang po pwedeng tumalo sa iyo. Kahit pinagtutulong-tulungan ka. Kasi kasama mo ang Diyos. At yan ang sinabi ng Panginoon. Sasamahan ko kayo. Di ko kayo iiwan. Di ko kayo pababayaan. Ang kailangan lang natin mga kapatid ay ang napakatinding pananampalataya, pagtitiwala sa magagawa ng Diyos at tulong ng Diyos sa ating mga buhay. Ang inyo pong pastor ay lagi lang pong nabubuhay sa pananampalataya. Minsan pagtatawanan niyo po ako sapagkat napakatindi ko pong mangarap, napakatindi ko pong mag-vision. Hindi ka panipaniwala, pero hindi ako gagawa nun. Kapag ang Diyos ang gumalaw sa buhay ko, sa mga pangarap ko, nothing impossible with our God. Hallelujah. Kapagkat ang Diyos ang may sabi, in the book of Jeremiah chapter 32 verse 27, God said, I am the Lord the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sa iyo, sa akin, maraming mahirap. Pero sa Diyos na ating kinilala,
walang bagay na mahirap sa Diyos. Mangangarap na rin lang tayo, lakihan na natin. Kasi yung Diyos natin pinaglilingkuran, napakalaki. Amen? Sobrang laki. Kaya parang i-underestimate natin ang Diyos doon sa mga pangarap natin. Kasi ang Diyos kapag gumalaw, mamamangha ka, magugulat ka. Kapag siya ang may sabi, is anything too hard for me? Yun po ang pinanghawakan ni David. Kahit napakalaki mo, kahit dalubhasa ka, kahit kakilakilabot ka, kahit napakahusay mo mandirigma, Goliath, tatalunin kita, hindi dahil sa akin lakas, dahil sa tulong ni Yahweh. 5 yung kanyang bala ng tirador, 5 bato. Pero sa unang bala pa lang na kanyang ibinala sa kanyang tirador at kanyang pinaikot ng may pananampalataya, at si Goliath po ay tumatakbo na, lulusobin na siya, na napalaking tabak ang dala, meron pasang talagang dala na talagang napakatinding mga sandata. Pero nung si Goliath po ay tumatakbo na, papalusob na, pinaiikot na po ni David yung kanyang tirador, na di paikot na ganyan, at buong pananalig na ang Diyos ang gagalaw sa kanyang bala. Nung kanya pong binitawan, tumama po yung bala niya sa pagitan ng 2 mata ni Goliath. Bagsak si Goliath. Bumaon yung bato sa pagitan ng 2 mata ng higante. At pagdaka, kinuha ni David yung espada ni Goliath. Pinugutan po ng ulo ni David si Goliath. At kanya pong tinabanan. Mga Pilisteo, narito ang inyong pinagmamalaki na sundalong higante ninyong lahi. Nagtakbuhan ng mga Pilisteo at hinabol sila at nagapi ng mga Israelita ang mga Pilisteo dahil sa pananampalataya ni David. Church, why it is important? Faith. Napakahalaga po ang pananampalataya, mga kapatid. Sobrang halaga. Dahil sa ating pananampalataya, doon tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Dahil sa ating pananampalataya, doon tayo pawawalang sala. Dahil sa pananampalataya, hindi na tayo mauuhaw sa maraming bagay sa ating buhay. Dahil sa ating pananampalataya, magiging managumpay tayo. Ganyan kahalaga ang tunay na pananampalataya. At napakapalad natin, mga kapatid, sapagkat sa lugar na ito, ang ipinapahayag ay tamang pananampalataya.